Habang nakahiga si Boyong humadap noon at iniisip niya ang kanyang edad at kawalan ng isang iniibig sa kanyang buhay, dumating si Taghoy at Wendy upang magbigay payo kay humadap noon na maglayag at hanapin ang babaeng nasa kanyang panaginip. Nilarawan nila ito bilang isang magandang babae na may kakayahang manggamot at anak ni Labaw Dunggon at Uwang Matanayon. Lumapit siya sa kanyang babaeng kapatid. Humingi ng tulong at tinawag nila ang kanilang ina na si Kinbitinan upang gumawa ng ritual. Ina, nais kong humingi ng tulong sa aking paglalakbay at nais kong magkaroon ng kasama na magiging aking kahalili. Ilang dalawa ni humadap noon ng kanilang hindi liit na daliri at nagpatak ng 6 na beses. At dito na umusbong si Dumalapdap. Hindi madali ang ating gagawing paglalakbay, Dumalapdap, at nais kong maging malakas ka. Sinanay ni humadap noon si Dumalapdap ng gusto kahit palagi na din itong napapatay at binubuhay lamang sa tulong ni Uwa Labinanyan. At sa ganung paraan, naging ganap ng lalaki si Dumalapdap. Tapos nilang magsanay, nagpaalam na sila na tutuloy sa kanilang paghahanap sa babaeng nasa panaginip ng humadap noon. At pinauwi na ng kanilang ina ang malalakas na instrumento upang marinig ng layon ang kanilang paglalakbay. Dana nila ang barangay Huang Ginto at hinihatid ang mga oripon, ang mga gamit ni Madap Nun at binalaan si Dumalapdap at ang mga oripon na huwag magpapatalo at magpapalinlang sa mga makakasalamuha nila. Linggo at mga araw na silang naglalayag patungo sa kanilang tiyuhin na si Sarandihon. Nagpadala si Umadap Nun ng mensahero upang ipaalam sa kanyang tiyuhin na dumaong nasa kanyang nayon. Mensahero, nais kong magpadala ng mensahe patungong nayon at ipaalam sa aking tiyuhin ang aking pagdaong. Lubong ni Boyong Sarandihon ang kanyang pamangkin sa dalampasigan at binalaan nito si Boyong Umadap Nun na mag-ingat dahil may mapanlinlang na babae sa Tarangban at mayroon ding nakakalasong batis na matatagpuan doon. Mag-iingat kayo sa kung anumang makasalamuhan ninyo sa Tarangban dahil sila ay delikado. Sabihin na natin na ito na ang marka ng aking kapalaran. Nakaukit na sa aking kamay ang kapalarang kailangan kong harapin. Si Sinangkating Bulawan o mas kilala bilang Imbay Kinbayunan Singkati ay maganda at inaalagaan. Nainitan nito sa malinsangang panahon at ang planong pumunta sa baybay upang maligo roon na malapit kung saan dadaong ang bangka ni Humadap Nun. Nang makita ni Dumalapdap si Imbay Kinbayunan Singkati ay agad itong nagalit at naisip na siya ay binubusuhan ng mga kalalakihan. Nakakita si Umadap Nun ng isang magandang babae mula sa kanilang bangka at nakita nitong may potensyal itong maging nobya niya. Inakit ng dalaga si Boyong Umadap Nun at tinalok ito ng beryl nut at kakao. Itinanong ng binibini ang kanyang kapatid na si Dumalapdap at pinadalhan ng magagandang dalaga mula sa lugar na iyon. Nais mo ba ang mga masasarap na pagkain ito, Ginoo? Ginoo, nasaan ang iyong kapatid? Ni Dumalapdap na madali na lang silang makakapasok sa biday dahil lahat ng mga diwata ay nagpapakita na sa kanila. Nagpakita kay Umadap Nun at Dumalapdap ang mga naggagandahang dalaga sa Tarangban. Ngunit sinabihan ni Dumalapdap na bumalik sa barangay at pinaalala sa kanya ang utos ng kanilang mga magulang na huwag tutungtong sa islang iyon. At dahil nakatapak na sila sa lugar na iyon ay nangangarib na silang di makaalis dito. Ngunit tumanggi si Umadap Nun na umalis at pinagsabihan si Dumalapdap na manahimik. Manahimik ka at huwag kang makialam sa aking nais gawin. Sinangkati ang pinuno ng mga babae. Tinanong nito si Umadap Nun kung siya daw ba ay dadalaw at tinanggi naman ito ni Umadap Nun. Nagalit si Sinangkati at sinabing magpaalam ito sa kanyang bunsong kapatid na si Lubay Hanginon, Mahubok Bukon. Sa pagpapatuloy nila Umadap Nun sa paglalakbay ay napadpad sila sa Tarangban. Ito ay isla ng mga magagandang dilag at doon nakakita si Umadap Nun ng isang babae. Nilapitan sila ni Lubay Hanginon o Mahubok Bukon upang tanungin kung anong pakay niya at sino siya.
Nagpakilala si Madapnon at sinabing siya ay naglalakbay upang hanapin ang dalagang pinili ng kanyang inang si Kibitinan at ang amang si Marilaka, at pagkatapos ay inanyayahan siya na tumuloy at magpahinga muna. Ngunit ito ay tinanggihan ni Madapnon at sinabing kailangan niyang magpatuloy, ngunit babalik siya rito kapag tapos na ang kanyang paglalakbay. Kami ay mga manlalakbay na anak nila Gibitan at Marilaka, at ako ay naghahanap ng mapapangasawa. Pagkatapos nila mag-usap, si Madapnon ay nangungulila kay Lubay Hanginan, habang ang kapatid naman niya na si Dumalabdab ay sinasabi ang dapat tandaan at kultura ng isla nila, at si Lubay Hanginan ay hiniling na magkatotoo ang naramdaman ni Madapnon sa kanya. Ngunit si Madapnon pala ay hindi naiintindihan si Dumalabdab sa kanyang sinasabi. Palagi mong isaisip ang mga ituntunin ng ating bayan, kapatid ko. Nais nang bumaba ni Madapnon, dala ang ilang mga kagamitan kabilang ang sombrero ginto at sandata mula sa bangka dahil sa kanyang mga nakita. Ngunit si Dumalabdab ay ayaw dahil siya ay nagbabantay na lamang ng kanilang bangka. Pagkadaong ng bangka at pababa ni Madapnon ay agad siyang sinalubong ng mga naggagandahang dilag hanggang siya ay matabunan ng mga ito. Si Madapnon ay biglang nawala at hindi makita ni Dumalabdab. Agad naman niya itong hinanap. Nasaan na kaya ang aking kapatid? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Puro siya sa paghahanap hanggang sa makasalubong niya ang mga magagandang dalaga. Naghahalak ng pagmamahal at paghahanga sa kanya, ngunit ito ay tinanggayan niya at sinabing lumayo ang mga ito sa kanya. Nais mo ba na ikaw ay aming paligayahin, Ginoo? Marahil ikaw ay naliligaw. Kayo'y magsilayo sa akin, mga mapanlinlang na babae. Nagsalita si Dumalabdab ng hindi maganda sa mga dalaga, at ang mga naging resulta nito ay ang pag-urong ng mga dalaga sa kabila ng kanilang paghanga kay Dumalabdab. Sa kabilang banda, si Madapnon naman ay patuloy na hinanap ang isang magandang dalagang bigla na lamang nawala sa paningin niya. Nasaan na kaya ang magandang dilag na pumukaw sa aking paningin? Saan ko kaya siya matatagpuan? Si Madapnon ay malambot na puso pagdating sa kababaihan, ngunit na magising si Lubay Hanginan dahil sa pagtawag sa kanya. Ito ay nainis at sinabing hindi maganda ang asa na pinakita ng tumawag sa kanya. Sa kabilang banda, na makarating si Madapnon sa Tarangban, ay namangha rito sa dami ng dalagang nagagandahan. Ngunit narinig ito ni Singkati at siya ay nainis at nalawa dahil dito. Huwag ka nang malungkot, aking mahal. Ako'y nagbibiro lamang sa aking mga sinabi. Hindi ko na naisin na ika'y padapuan sa kahit na anong insekto. Ang ban ay agad na hinarangan ng mga nagagandahan nila nang may ngiti at siya sa mga mata at napansin ito na Dumalabdab. Kailangan na nating makaalis sa islang ito, Buyong, dahil hindi dapat tayo makulong sa islang ito. Ngunit dahil sa kapusukan ni Madapnon, nais niya makasama ang mga dalaga at mahalikan ang mga ito. Sinabi niya lamang na babalik siya dito at paghintay lamang ang mga dalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala, ako'y babalik dahil sa natatangin yung ganda at magkakasama tayong lahat.